Naimbitahan tayo sa Scam Nights 4 sa Cainta Rizal para sa launching ng tatlong bagong scooters ng FKM Philippines. At unahin na natin pag-usapan yung dalawang malaki ang similarities, ang Hunter 150 at ang Ranger 150. Itong dalawang scooters na to ay nagsishare sa iisang engine platform na 150cc fuel-injected air-cooled single-cylinder, single overhead cam engine with 2 valves. Iisa lang rin ang frame na ginamit sa kanila. Actually kung papansinin nyo, magkaiba sila ng itsura sa front half pero magkapareho sila sa bandang likuran. Pareho rin silang meron ng built-in top box bracket na ang kagandahan ay may apat na nakaabang na tornilyuhan sa gilid ng bracket na provision kung sakaling gusto mong magdagdag ng bracket para sa side panniers. At alam nyo naman na mahilig ako sa mga scooters na may floorboard, di ba? At itong dalawang to, parehong may floorboard which is good kapag marami kang kailangang ikarga sa motor mo. Ang advantage nun nagdadagdag ka ng payload sa motor mo habang pinapanatili mo yung low center of gravity ng motor. Easy bike talaga tong mga to. At dahil nga pareho sila ng likurang bahagi, pareho rin sila ng sukat ng underseat storage at fuel tank capacity. Yung mga gulong nila pareho rin ng sukat at parehong dual sports na medyo mas off-road capable kumpara sa ibang dual sport tires na nakikita natin sa mga scooters. Yung malaking gatla sa pagitan ng mga blocks ng gulong, malaking bagay yan kapag sa lupa ka nagmumotor. Sa tansya ko, nasa 70 to 80% road and 20 to 30% off-road tong mga gulong na to. Same din ang suspensions nila sa harap at sa likod. Malambot guys, tapos isama mo pa yung malambing na foam ng upuan. Pang long ride talaga tong mga scooters na to. Naka-dual suspensions sila sa likod na I think mas ideal sa off-road kumpara sa single-sided suspension ng ibang scooters. Pareho silang naka-naked handlebar pero mas raised yung handlebar ng Ranger kumpara sa Hunter. Mas pag-uusapan natin yan mamaya. Pareho silang may biluging bulsa sa kaliwa na pwede mong tanggalin at gamiting baso kapag nagka-camping ka. At pwede mo ring iwanang bukas para pag-ipitan ng Starbucks coffee mo. Nasa kanan naman ang susian dahil pareho silang hindi nakakiles at sa baba ng susian ay may isa pang bulsa at nandun naman yung built-in charging port. Iisa lang rin ang design ng layout ng panel ng dalawang scooters na to. Though digital yung display, very boxy and raw yung hulma na nakakadagdag sa adventurous character ng motor. Heto nga pala ang layout ng puwetan nila. Parehong pareho. Actually, namiss ko yung ganitong mga turn signals Hindi bilog, rectangular shape, bagay na bagay sa tema ng motor. Maganda rin na naka-raise yung front fenders. Hindi tire huggers ang ginamit. Kasi pag tire hugger, pwedeng ma-stuck yung putik sa pagitan ng tire hugger at gulong. Tapos pipigilan nun yung pag-ikot ng front wheel. Matibay yung mga plastic fairings nila. Makunat, hindi malutong. Nung sinisilip ko nga pala yung engine bay, napansin ko na ganito yung ECU nila. Kapag red light yan, may problema. Sa dalawang scooters, itong Hunter ang nakikita kong mas akma kung ikaw ang klase ng rider na madalas sa city rides pero medyo napapasabak sa lupa on a weekend or sa mga no choice situations. May windscreen to para kahit papano ma-minimize yung wind blast. At mas mababa rin yung handlebar niya kumpara sa Ranger, which implies na mas masarap siyang medyo yukuan sa high speed kumpara sa Ranger. Yes, sa dalawang to, itong Hunter ang mas appropriate in cruising at higher speed. Pero dahil sa dual sport tires at sa malalambot na suspensions, bigla mang maputol ang sementadong kalsada, palag-palag pa rin. Hindi ko nababanggitin yung tungkol sa design nitong Hunter sa harapan kasi gasgas na yan sa comment section nung nagpost ako ng photo nito. Meron siyang protruding built-in mini driving lights. Yung Ranger walang ganyan. In my opinion, this is the best looking scooter na inilabas ni FKM. May pakiramdam na hindi ipinilit yung design. Ito namang Ranger yung mukhang pang zombie apocalypse na scooter. Pangdigmaan Kahit sabitan mo ng pala o Armalite yung gilid, babagay sa kanya Ito naman yung pinakalalaki tignan sa lahat ng scooters ni FKM. To be honest, may love and hate akong nararamdaman sa physical appearance niya But what I love the most about this scooter is the utility. Nahook ako sa nag-uumiyaw na purpose ng motor. Sa handlebar nga pala nakamount yung turn signals niya. Bumagay din sa rugged look niya. Ang advantage niya naman over the Hunter ay yung front carrier niya. Wala nito yung Hunter. Malaking bagay yan lalo na sa mga katulad ng mga kaibigan ko na addict sa moto camping. Isa pa, mas madaling kontrolin ng motor na mabigat ang harapan kaysa mabigat ang likuran. Kapag tinitignan ko yung headlights niya, naiisip ko yung sinaunang military owner type jeeps Ang lakas makarambo. At ang isa pa, mas mataas din ang handlebar niya na nagbibigay naman sa'yo ng mas magandang leverage kapag nasa lubak-lubak ka. Which implies na mas suitable naman siya sa mga unpaved roads kesa sa Hunter. At ang maganda dito, yung pillion pegs, medyo nakaabante. Which means, in case gusto mong tayuan yung motor, pwede kang tumapak sa pillion pegs. Tapos pag tumayo ka, hindi siya awkward. May magandang control ka pa rin sa manibela. Yung cute na parang windscreen niya, pamorma lang yan. Hindi niyan babasagin yung wind blast. Pero advantage yun kapag hindi ka makapagpatakbo ng mabilis dahil nasa challenging na terrain ka.
mas nakakasagap ka ng hangin kahit mabagal ka kasi nga walang windscreen na humaharang sa hangin. At heto pa ang isa. Nakita nyo yung metal support na yan sa ilalim ng front fender? Yan ay para hindi mag-crack yung front fender mo sa matagtag na daan. So ayun, base sa mga napag-usapan natin, sa design pa lang, malinaw nang may purpose ang designs ng dalawang scooters na to. Hindi basta naghabol lang ng forma. Anyways, ang pangatlong motor na nirelease ng FKM ay ang Fyro 180 na bagong version ng Fyro 175 na nireview ko na dati. Mas sporty at mas modern na rin yung looks niya ngayon. Ang tanong ko sa inyo, alin sa tatlong scooters na to ang sa tingin nyo ay sasakto sa klase ng rides na sinasabakan nyo? Paki-comment naman.